Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay nga talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan. Mariing binatikos ni US Secretary of State Marco Rubio ang International Criminal Court o ICC na tinawag niyang illegitimate international organization dahil sa pag-aangkin umano nito ng kapangyarihang usigin maging ang mga mamamayan ng mga bansang hindi kasapi ng tribunal. Iginit din niya na sinubukan muna ng Estados Unidos na isulong ang mga reforma sa ICC ngunit hindi umano ito pinakinggan. Bahagi ito ng pinalakas na kampanya ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC kabilang ang sanksyon, diplomatikong pressure at panawagan sa mga kasaping bansa na kumala sa tribunal. Ipinagdiinan ng Washington na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa mga mamamayan at opisyal ng mga bansang hindi kasapi dito na tila siyang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sapilitang kinuha at ikinulong kahit pa wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At para sa buong detalye pa ng balita, narito panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon na na merisigaba na ang International Criminal Court. Ito na yung sinasabi ni Tatay Digong natin na there will always be a day of reckoning. Ito, ICC nagpasaklulo na sa Japan. Humingi ng tulong ang International Criminal Court sa Japan upang kontrahin ang panawagan ng administrasyon ni US President Donald Trump na hikayatin ang mga kasaping bansa, partikular sa Asia, na kumalas sa tribunal. Ayon kay ICC President Tomoko Akane, mahalagang papel ang maaring gampanan ng Japan sa pagpapanatili ng suporta sa korte. Sabi niya, Japan is one of the very strong member countries. Ang alam ko, ang may pinakamalaking contribution sa ICC ay ang Japan sa ngayon. Hiniling din umano ng ICC sa Japan na hikayatin ang iba pang mga bansang kasapi sa Asia na manatili sa tribunal. Sinabi ni Akane na sa gitna ng krisis ang ICC matapos sinabi ni Akane na nasa gitna ng krisis. Yan, inaamin na nila palubog na sila Gitna ng krisis ang ICC matapos ipahayag ng Venezuela at iba pang mga bansa ang pagkalas habang lumalakas ang pressure ng Estados Unidos at iba pang mga bansa. It is indeed a crisis, but we are not defeated. Palaban naman. Nauna nang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na hihikayatin ng Washington ang mga bansang kasapi ng ICC na kumalas sa korte dahil itinuturing ng Estados Unidos na banta sa soberanya nito ang tribunal. Bukod dito, nagpahiwatig din na ang US ng posibilidad na mas mahihigpit na sanksyon laban sa mga individual o bansang may kaugnayan sa ICC. So, ngayon ko lang nalaman na ang presidente pala ng ICC ay, sa tingin ko parang Japanese nationality ito. Akuno. Ayan sa mukha ang basihan ko para, at saka yung pangalan niya, Tomoko Akane. So, anong gagawin ng Japan? Sa tingin ko, naiipit ang Japan nito dahil ang Amerika determinado na pabagsakin ang ICC. Ang Amerika at Japan dikit na magkaalyado.
So saan siya pupwesto? In the end, ang tingin ko, mapipilitan ang Japan na hindi na rin magsuporta sa ICC. Excuse me. Kaya itong panawagan na tutulong ang Japan paghikayat sa mga ASEAN countries na ituloy pa rin ang suporta, hindi ito it will not work. Kasi what America wants, America gets. Ganon ang tingin ko. Sila yung pinakamalakas sa superpower. Ang maganda nga dito is itong big three superpowers, America, Russia and China. Nagkakaisa sila. Ayaw nila sa ICC. Kasi kung example, Russia and China, suportahan nilang ICC, ay may laban ng ICC. Ito ngayon, ang ICC walang suporta galing sa Big Three. Kaya baka ito na yung sagot sa ating mga dalangin. Ako dalangin ko kasi makalabas si Tatay Digong before 2028. Kung normal na proseso, hintayin natin na matapos ang trial sa ICC. Matagal. Abutin yan, sa tingin ko lang, abutin yan ng 10 years. By that time, 90 plus na ang edad ni Tatay Digong. Hopefully, buhay pa siya. Naniniwala ako na mananalo si Tatay Digong sa trial. Ma-acquit siya nito. Kaya lang, kalaban niya yung kanyang edad. Kaya ito na yung sagot sa ating dalangin. Brick by brick ang description ng US sa pag-dismantle sa ICC. So Venezuela na ang nag-announce na kakalas. And I'm sure marami pang susunod. Kaya krisis na talaga sila. So ipagpatuloy po natin ang pagdarasal sa ating Tatay Digong. Speaking of parusa, paparusa ng Amerika ang mga bansa na kalyado nila na ipagpatuloy ang suporta. Tayo, ang stand ng Marcos administration is ituloy pa rin ang suporta. Ano yung parusa? Maraming nagsasabi na panood ko ang video ni Senator Amy, yung tariff na 12.5% sa export natin sa US. Baka yun na daw ang parusa dahil hindi tayo sumunod sa kagustuhan ng So, good luck sa ICC. Basta darating ang panahon, ang aming Tatay Digong makakalabas dyan sa inyong kulungan. Hindi na yan magtatagal. Darating at darating yan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Rubio, tinawag na hindi lehitimo ang ICC. Mariing kwestiyon ni US Secretary of State Marco Rubio ang pagiging lehitimo ng International Criminal Court. Iginiit na hindi ito dapat usigin ang mga mamamayan ng mga bansang hindi kasapi sa tribunal. Wow! To me, pag intindi ko, indirectly, pabor na pabor ito kay Tatay Digong dahil umalis naman tayo sa kanila. O bakit pa inuusig ang ating Tatay Digong? Kaya, good news ito para sa atin, mga DDS. Illegitimate nga Ayon kay Rubio, the International Criminal Court is an illegitimate international organization that claims even if you are not a member of that court, that they can come after you. Ipinaliwanag din ni Rubio na matagal nang hinikayat ng Estados Unidos ang ICC na magpatupad ng mga reforma, ngunit tumanggi umano ang tribunal. We tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring the court
to heal. Kneel, siguro ito. To kneel. Bakit heal? Basta lumuhod. Merisi Gaba. Ano ba? Ang mga pahayag ay bahagi ng government-wide campaign ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC. Kabilang sa mga hakbang ng Washington ang pagpapataw ng sanksyon sa mga opisyal ng korte at paghikayat sa mga bansang kasapi na kumalas sa tribunal dahil sa paniniwala nitong lumalampas ang ICC sa jurisdiction nito at nagbabanta sa soberanya ng mga bansang hindi kasapi. Tayo, Pilipinas, hindi na tayo kasapi. Tapos nakikipag-cooperate pa ang ating gobyerno. Ano ba yan? Kasi nga, kalaban nila ang mga Duterte. Ganun lang yung kasimple. Tignan ninyo. Noong hindi pa nag-breakdown ang UNITEAM, maganda pa ang samahan ng UNITEAM. Ano sabi ng presidente? Walang jurisdiction ang ICC sa atin. Yan ang sabi niya. Noong kampanyahan pa noong 2022, interview ni Boy Abunda kay candidate BBM. Anong gagawin mo sa ICC? Anong sagot ni BBM? Tandang-tanda ko pa eh. They are welcome here, but only as a tourist. Ganon. Hindi sila makikialam sa atin. Turista lang sila. Ibig sabihin, ang daming pahayag nitong senador pa si BBM, nagsabi na siya na walang jurisdiction. Nung nanalo na siya, walang jurisdiction. Kasi magkakampi pa sa mga Duterte. Kaya lang nung nag-ingay ng Duterte at naging kalaban na nila sa politika, yun na, nagbago. Kaya ako, personal opinion ko lang ito, halos wala na akong pinapaniwala ang salita ng ating Pangulo dahil marunong lang siyang magsalita, kaya lang halos walang nagagawa. By the way, gusto ko lang isingit, maraming nagtatanong sa akin ng mga friends ko, Sir, totoo ba na lalabas na si Tatay Digong? May mga post kasi nagsasabi nga next week, lalabas na si PRRD. Ang sagot ko palagi is fake news yan. Huwag kayong maniwala. Ito naman kasing ibang nagpo-post. I don't know kung maka-Duterte sila o anti-Duterte. Nagpapalabas ng ganong good news para siguro para maraming engagement, para maraming mag-like, para magkakwarta sila. Kaya mga kapwa ko DDS, huwag naman kayong basta-basta maniwala sa mga post na gano'n. Medyo kung yung due process ng ICC ang hintay natin, baka abutin ng 10 years bago matapos ang trial ni Tatay Digong. Ako, naniniwala ko na may laban siya. Ibig sabihin, in the end, ma-acquit siya. Kaya lang, ang tagal nun. 10 years, baka by that time, 91 years old ng ating Tatay Digong. Hopefully, buhay pa siya. Ngayon nga, sabi ni BP Sara, nagkakaroon na siya ng mga sakit. Bed sores daw eh. So, ibig sabihin, palaging nakahiga. Hindi na masyadong nakakagalaw. Ganun ba? Kaya nagkakaroon ng bed sores. Kaya ulitin ko hindi totoo yung balita na lalabas na siya. Wala pa. Ang nakikita ko lang pag-asa, itong galaw ngayon ng US government na, tinatawag na illegitimate. Tapos, hinihikayat ang mga kalyado nilang bansa na huwag suportahan ang ICC. At meron na ngang kumalas. Hopefully, magtuloy-tuloy yun over the years. Sabihin na lang natin, habang nandyan pa si Trump, magre-re-elect pa si Trump, mananalo. So, kung maka 6 years siya dyan, within 5 or 6 years,
na bungkag o na dismantle na ng US ang ICC dahil halos wala na silang miyembro, mapipilitan ang ICC na i-release si Tatay Digong dahil wala na silang pondo o hindi na sila makafunction. That's the only way na nakikita ko na mapabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong. Hopefully, pagdasal natin na buhay pa siya. Basta ako, ang aking kwan is, dapat buhay na makabalik ang ating Tatay Digong dito sa Pinas. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.